Mga ka-sports, niyabangan ng New Zealand ang Gilas Pilipinas sa second window. Pero walang takot ang Pinoy powerhouse dahil si Kai Sotto ang sentro ng atensyon. At hindi lang yun ipinakita ng Gilas ang kanilang solid na 5 tore na handang sumagupa sa Australia at New Zealand. Tara, kilalanin natin ang bawat bigman at ang bago nating advantage. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, alam nyo ba sinabi raw ng New Zealand na mahirap talunin daw ang Gilas? Pero sa court, iba ang eksena. Pinakita ng Gilas na handa silang lumaban kahit sino pa ang kalaban. At dito papasok si Kai Sotto. Isang 7'3" ng powerhouse, central ng offense at defense ng Gilas. Siya ang katapat ng tallest NZ players at magbibigay ng height advantage sa bawat laban. Hindi lang height ang laban, solid ang fundamentals at handa ang Gilas na i-execute ang kanilang game plan sa ilalim ni Coach Tim Cone or mas kilala nating CTC. At ngayon, ang pinaka-exciting, ang solid na 5 tore ng Gilas. Unang-una, gaya ng ating pinag-usapan kanina si Kai Sotto, na may taas na 7'3", ang sentro ng offense, certified rim protector at main shot blocker. Sumunod si QMB or mas kilala nating Quintin Millar-Brown, isang 6'10", eligible na bilang local, kaya mas strategic sa rotation at FIBA lineup. Sumunod si AJ Ido na may taas na 6'10", isang athletic, versatile, kayang mag-switch ng power forward o center position. Sumunod si Junmar Fajardo na may taas na 6'10", ang veteran presence, leadership at scoring inside the paint. Sumunod si Chu na may taas na 6'11", defensive anchor, matibay sa rebounds at shot contest. Imagine niyo to isang frontline na puro height at skill, kaya kahit Australia o New Zealand, kailangan nilang mag-adjust sa Gilas strategy. So ngayon mga sports, dagdag challenge pa. Kwame daw as local advantage ng Gilas. Si Ange Kwame ay eligible na bilang local. Ibig sabihin, mas flexible ang rotation, mas maraming minutes sa court, at mas malakas ang frontline laban sa international big men. Ito ang full lineup na kayang magipagsabayan sa Australia at New Zealand at baka mas malakas pa sa dati. So ngayon mga sports, tanong ko sa inyo, kaya na ba ng ating solid na 5 tore talunin ang mga powerhouse team ng Oceania kagaya ng New Zealand o Australia? O makakaya ba nilang pigilan ang OC sa second window? Comment down below ang prediction nyo. Handa na ba kayong makita si Kai Sotto na mag-dominate sa international stage? Para sa mga gustong updated sa Gilas Pilipinas, huwag kalimutang like, share at subscribe sa channel na ito. At syempre, i-hit ang notification bell para hindi mahuli sa mga bagong updates, highlights at breaking news tungkol sa Gilas at FIBA second window. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!